Tayo tumayo, kung tayo lahat ay masaya, tayo po ay babatayan po natin yung ating pag-uusapan sa araw na ito. Dito po ay makikita natin sa Lucas 21:34 to 35. Sabi po sa 34, datapwat, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. 35. At dumating na bigla ang inyong ang araw, layaon na gaya ng silo, sapagkat gayon darating ang sa kanilang lahat na nanganganahan sa ibabaw ng buong lupa. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng ating salita ng Diyos. Tayo po matiling nakatayo at tayo po ay samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat o Diyos sa araw na ito. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na muli na naman po kami makarinig ng mensahe na bumula sa iyo. Lord, samahan mo po kami at bigyan mo po kami ng katalinuhan upang ang nais mo pong ipaabot sa amin ay maunawaan po namin, upang ito po ay magamit namin sa aming mga buhay sa pagtibaka sa mundong ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat. Tayo po natin ay nakakaupo na. Ang ating pag-uusapan ay tungkol dito sa ating mga buhay espiritual. Paano po ba natin gagamitin sa ating mga buhay ang kalakasan na nanggagaling sa Diyos? So ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Escaping from the snares of the devil. Pagtakas sa mga gawa ng kaaway. Ang sabi po dito, mag-ingat kayo na huwag magubon sa katakawan at paglalasing. At mabuhos ang inyong mga isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo sa araw na iyon na di inaasahan. So, pag sinabi pong pagtakas, di po ba lalayo ka doon sa tinatakasan? Hindi yung papalapit ka. Pag sinabing pagtakas sa kaaway, hindi po yun na dapat tumakbo ka na kung hindi mo naman talaga kayang ipagtanggol ang sarili mo. Pagtakas o paglayo sa mga gawa ng dyablo o pagtakas sa mga gawa ng kaaway. Ito po ay palaala sa mga taong kinahabagan o binagulan ng Diyos. Tayo po itong kinahabagan at binago na ng Diyos. Sapagkat alam ng ating tagapagligtas na hindi titigil ang dyablo upang hindi tayo maagaw na muli sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi po dito, lumayo kayo at mag-ingat sa mga gawa ng dyablo. Pinapag-ingat ang mga nakakaalam na sa katotohanan upang makaiwas sa mga gawa ng sanlibutan ito. Sinasabi po sa Kawikaan 1:17, sa pag-umang ng bitag ay walang mangyayari kung makikita ng ibon na ibig mong mahuli. Verse 18, ngunit hindi nalalaman ng tao bitag nila ang sisilo sa kanilang mga ulo. So mabuti pa po ang ibon. Sila po ay nag-aabang sila sa mga tao na bibitag sa kanila. Pero minsan ang mga tao ay talagang hindi nila inaabangan ang mga bagay na mismo sa ulo nila sisilo. Dito po marami bumabagsak ng mga Kristiyano. Huli na ang lahat, nasilo na pala siya ng patibong ng masama. Sa mundo pong ito, kung ating makikita, lalo na sa panahon ngayon, talagang kung titingnan natin ang buhay ng tao, angat na angat po yung kasamaan. Naniniwala po ba kayo doon? Angat na po ang kasamaan.
Kung magbabasa po tayo ng mga post ng mga Facebook, hold up dito, hold up doon. At ang masakit pa nito, pinapatay nila yung kanilang hold up. Lalo na yung mga motor. Mga motor, pag mga ilang na lugar, aabangan ka. At kukunin yung motor mo, papatayin ka. Meron pa nga sa mga maraming tao, mismo binabaril nila. Lamang na po ang kasamaan kaysa sa kabutihan. Sampul na lamang po sa panahon ito. Sa dami-dami ng tao, ilan kaya ngayon nananambahan sa Panginoon? Ilan kaya ngayon na nagbibigay ng oras sa Diyos para dakilain, purihin ang Diyos sa kanyang buhay? Lamang na po ngayon ang kasamaan. Ayon po sa John 7:7, hindi kayo kapupuutan ng sanglibutan, ngunit ako'y kinapupuutan ito, sapagkat pinatotohanan ko na masama ang kanilang buhay. So tayo po, habang nakikita natin ang kasamaan ng mundo, habang pinangalanan natin yung mga masasama, marami po napupuot sa atin. Naalala ko yung bagong nabasa ko, yung matandang babae na isinasangkot pa nga ang mga born again Christian. Kasi nakipag-away siya sa bakla. Sabi ng, siguro, sa galit ng babae, ikaw, masama ka sa empire. Parang ganun mga salita ba? Ito po ay naging laman ng buong Facebook. Ang daming komento. At kinakalaban nila yung taong nagsalita ng masama doon sa bakla. So, ibig mo sabihin, mas marami talaga ang hindi nakakaunawa sa gusto ng nais ng Diyos. Pabor na pabor sila doon sa bakla. Wala daw sigurong nagpapalaala doon sa matanda kung bakit kailangan laitin. So, ibig mo sabihin, tigtatanggol lang siguro nung babae na yon na masama talaga yung ganun buhay. Lalo pat sa mga panahon na talagang sinasabi ng Biblia. Pero bakit po mas maraming nagtatanggol doon sa bakla? So, nagpapatunay lamang ito na marami po talaga ang taong mas pumapani doon sa kabila. Tandaan natin na tayo nakikiisa kay Kristo ay kinapupuotan din naman ng sanlibutan. Minsan po baliktad. Yung mga iyang wala kasi ng mga matitirong kaisipan. Mga baliw. Sabi niya. Makikita mo, umaawit, nakangiti, mamaya iiyak na mga baliw yun. So, hindi nila maintindihan yung bagay kung paano pinapupurihan ang Diyos. Kaya naman sa panahon natin, dapat po tayo makibaka. Makibaka kasi po bakit? Nakaumang palagi sa atin ang mga tukso. Marami pong tukso dito sa mundo. At ito ang dapat nating paghandaan. Ano po ba ang pinakamatinding tukso ang dapat nating iwasan? Ito po ay ang kasalanan. Ayon po sa John 8:34-35, tingnan natin ba din? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. So kung tayo pong lahat ay patuloy pa rin tayo magpapaalipin sa kasalanan, sayang naman po dahil tayo pa ay tinawag ng Diyos mga anak. Sabi nga, ang alipin ay hindi nananatili sa sambahayan, kundi yun lamang mga anak. Tayo mga kinabagan ng Diyos, hindi tayo dapat paalipin pa sa anumang uri ng kasalanan. Tayo ibinilang na ng Diyos na mga anak. Kaya nararapat lamang na maging maingat tayo sa ating mga pamumuhay.
Layuan na po natin ang mga buhay na makamundo. Iwasan natin na din tayo matrap. Naalala ko, natapos na po yung eleksyon sa US. Tuwang-tuwa sila. Dahil ang panalo ay si Biden. Pero kung atin pong titingnan, sa espiritual na buhay, higit po natin sanang kailangan si Trump. Kasi si Biden po ay siya po yung kasangga ni Obama. Na wala nang inisip kundi isiksik yung kasamaan sa mundo ito. Siya po yung pumabor sa mga LGBT, siya po yung nag-ano ng mga bagay na hindi po nakalulugod sa Panginoon. So, tayo mga nakakilala sa Panginoon, dapat po tayong magpakatatag sa buhay na ito. Ano man po ang mangyari sa mga susunod na araw. Kasi marami nangangamba na baka daw yung kaguluhan sa US mapasama na yung Pilipinas kasi nga kampihan portion. Huwag po tayo matakot mga kapatid. Higit na dakila ang ating Diyos. Higit siya na nakakaalam kung ano ang mabuti sa atin. Kaya patuloy po tayo sa buhay ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pangalawa, be alert in all times. Maging alito tayo sa ating mga buhay. Sa individual na buhay, napakahalaga yung minsan tatanungin mo yung sarili mo. Nasaan na ba ako kayo? Talaga pa bang nasa kamay pa ako ng Panginoon? Napakahalaga po itong alito tayo sa ating mga buhay. Huwag po yung buhay na may buhay ang ating titingnan. Huwag pong feeling natin tayo yung good na good. Sila ay mali. Minsan po may mga pagkakamali tayo na hindi natin nakikita. Kaya dapat po tayong alerto. Sabi nga, be alert in all times. Napakalaga po, lalo na po yung mga tao na talagang patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Doon po nakabunto ang kaaway. Kasi palagi po nilang hinihina ang mga taong lumalapit sa Panginoon. Naalala ko po nung panahon na nasa kabila pa kami dyan sa Sampangitan. Talaga pong pilit kaming hinihila ng mga tao na talagang yung gawain dito ay nakikita nila. Minsan na anniversary yun, sabi niya, maliit na nagsisigaw dyan sa baba. Kung ano na pinagsasabi, kasi yung asawa niya nandito din. Sabi ko, mamaya ka, babalikan kita. Pumunta muna ako doon sa Sampaguita sa church. Kasi nagluto ako, dinala ko yung mga pagkain doon sa church. Sabi ko kay Pastor, saglit lang mo, babalik ako doon. Sabi niya, bakit? Saglit lang po. Kinaharap ko yung tao na yun. Sabi ko, may mali ba? May nagawa ba kaming kasalanan sa inyo? Bakit hindi niyo sabihin ng maayos? Huwag niyo magsisigaw kayo sa inyo. Kung mayroon man, bakit hindi mo na lang sabihin ang maunawaan namin? Saka sabi ko, bakit kaya? Yung mga taong pilit umaakyat, kung tutuusin ka pa tayong mga alimango o alimasag yan, na yung na umaakyat may pilit na humihila pa ba? So ganun po. Ganun po ang laban sa mundong ito. Alam niyo po ba, dahil nga sa pinagtanggol po ang Panginoon, dahil kinakawawa yung gawain ng Diyos. Alam niyo po yung tao na yun, wala pang buwan na nakakaraan na aksidente siya at natuklasan na mayroon pala siyang sakit sa kanyang ulo, pumasok sakit. At sa awa ng Diyos ay namatay siya. Pero hindi ko naisip na mangyayari yun sa kanya. Kailangan sabi po ng mga nakakaalam, ano bang mayroon sa church niyo? Bakit ganun? Sabi ko, alin, bakit may namamatay? Sabi ko, hindi ko alam.
So, napakahalaga mga kapatid, alerto tayo sa ating mga buhay. Pag nakikita na inaapi na yung ating pagiging Kristiyano, pagtanggol natin. Kasi si Lord binigay tayo ng kapangyarihan na hindi natin pagtanggol. Alam niyo po ba na yung tao na yun, bago siya namatay, pumunta sa akin. Sabi niya, patawarin mo ako, sabi niya. Hindi ko naman yung tinasadya. Sabi ko, wala naman yun, bakit na yun? Hanggang sa bago siya namatay. Sa totoo lang, salbahe yun, pero nag-bless sa akin yung dito po. Bakit po? Ganito yung ibig kong sabihin. Tayo na nakakilala sa Diyos, ipagtanggol natin ang Panginoon. Huwag tayong paapi. May kapangyarihan na binigay sa atin ng Diyos. Ang isa rin sa nakita kong sitwasyon kung bakit si Moses hindi nakarating doon sa lupang pangako. Tuwing nagsasalita yung mga tao na kanyang ginabayan ay ang ginagawa ng Moses, hindi yan sinasaway. Umiiyak lang siya at nagpapatira pa. So, sa pantig do, parang nagpapakita lamang po na paano mo ipagtatanggol ang Diyos na siya may hawak sa iyo. Nalatang bagay nasa sa iyo. So napakalaga po na maging alert tayo sa lahat ng oras. Binigyan tayo ng talino ng Panginoon, gamitin po natin itong talino na ito. Kung alam natin na tayo ay nagkakamali na, mag-alito tayo. So, sabi po sa Lucas 21:34-35, sabi po dito, tama ba yun? Ayun, ulit ka pala. Ayan. So, sabi, huwag kayong ayun. Mag-ingat kayo sa huwag kayong magumon sa lahat ng katakawan. So, ang ibig mo sabihin nito mga kapatid, sawayin natin ang ating mga sarili. Alam niyo po ba na ang ating mga sariling kaisipan ay napakadaling matukso? Pinapalala po dito sa atin na pag hindi po tayo nag-ingat sa buhay na ito, baka dumating ang Panginoon na hindi natin inaasahan. So, magpalad ka kung nakahanda ka na sa buhay na ito. So, mula po nung magkasakit ako nitong nakaraan lang, naalala ko na naman po. Kasi, nung una pong magkasakit ng parang feeling ko kukunin na po ng Panginoon, nakiusap ako noon na, wag mo na Lord. Para inisip ko kasi noon na hindi pa ako handa. Wag mo na Lord, hindi pa ako handa. So, may pagkukulang. Pero nitong nakahuli na, sabi ko, Panginoon, sige na nga. Alam ko naman na okay na ako. So, napakalaga po na ang buhay natin ay palagi nating handa sa anumang pagbabalik ng ating Panginoon. Minsan po may napakalakas ang tao. Mga doktor, sabi ng doktor, huwag niyo akong alalahanin. Malakas ako. Hindi ako kayang talunin ng pandemyang ito. Lumipas po ang 3 araw, yung doktor na yun namatay. So, wag po natin panghawakan ngayon ang ating mga lakas. Kasi hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Kasalanan ang dahilan upang muling mapalayo ang tao sa Diyos. Ramdam ko po kasi, ako naramdaman ko noong araw, noong bago mag-asawa pa lang kami, napalayo ako sa gawain, walang simba. So, siyempre pag walang simba, lumalamig yung init sa paglilingkod sa Panginoon. So, hanggang sa tumagal, ganun. Parang kampante na ako sa buhay ko. Mahirap po na maging kampante tayo sa ating mga buhay. Sabi nga po, bagamat din natin maiwasan na tayo ay magkamali, wag na natin itong palalain. Amen. Lahat po nagkakamali. Pero huwag natin palalaan ito.
Huwag itong maging dahilan ng paglayo natin sa ating Panginoon. Kawikaan 28:13, sabi po dito, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay nagtatamo ng kaawaan. Napakaganda po. Amen. Yung mga nagsasalangsang, di ba? Hindi magkakamit ng kaawaan. Salangsang, nagkakamali. May sa medyo malinaw na Tagalog, sabi dito, kawikaan, ang nagkukubli ng sala ay di nakabubuti. Ngunit kinakahabagaan ang nagbabalik loob at nagsisisi. So, lahat po nagkakamali. Wala pa naman tayo sa langit. Nasa lupa pa tayo. So, tayo nagtitiwala sa Kanya. Tayo mga pinili ng ating Panginoong Diyos, dapat po tayong mag-ingat. Nararapat lamang na pangalagaan natin ito upang dumating man ang panahon na di natin inaasahan, masaya tayong haharap sa Diyos. Paano na lang pag kinuha tayo ng Panginoon na hindi tayo nakahanda? Anong mukha po kaya ang ihaharap natin sa Panginoon? Sa tao nga po, pag nagkamali tayo, tapos pagharap natin sa tao na yun, parang hindi tayo makatingin. Nahihiya. Ano pa po kaya sa Diyos? Na binigyan na sa atin ng Panginoon ang lahat. Kaligtasan, pag-aaruga, lahat. Sabi nga, binahaginan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para mapaglabanan ang masasama. Binigyan ng Panginoon, tapos doon ang gagawin natin. Ano kayang mukha ang iharap natin sa Diyos? Ayon po sa Peter 4:17, malapit na tayo matapos. Ito po yung panghuling data natin. 4:17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa buhay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsasalima sa Ebanghelyo ng Diyos? So napakaipit po pala ng requirements ng Panginoon. Na tayo nga nagsusumikap na mapalapit sa Kanya ay talagang nahihirapan pa. Paano kaya yung mga taong hindi lumalapit sa Panginoon? Sabi po sa mababaw na Tagalog dito sa Bible, sabi po dito, dumating na ang panahon ng paghukom. Ang mga ito magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga di sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? So, ang higpit po ng requirements ng Panginoon, mga kapatid. Sa atin po na magsisimula. So, tayo mga nagsusumikap, talagang dapat po magpaka tindi ng pananalig sa Panginoon. Kasi sa atin na magsisimula. Kaya mga kapatid, kung meron tayong mga mahal sa buhay, hindi pa natin nakasama sa Panginoon. Hindi pa huli. Ibahagi din natin sa kanila ang kaligtasan ito ng Panginoon. Nung isang araw, mayroon ako ditong bisita, yung kamag-anak ni yan sa kabila. Sabi niya, pagkamat medyo may kaunting yung kanyang mga sinasabi, sabi nga nila medyo may kaunting basta, sabi nila, kumusta na kasi nakapagsimba siya dito? Ito bang mga tao dito lahat? Nandito na? Sabi nga para ba yung ganun salita? Sabi ko, wala pa. Pero kapatid, hindi naman sila basta na lang hindi nila binilitaan. Alam na nila ito. Pag pinag-aralan mo sila at sinilan mo sila ng kaligtasan, hindi man sila makasama sa atin, hindi na sagutin yun. Kasi alam na nila eh. Sabi ko, ang tao may kanya-kanyang will. Kung ayaw mo sa Diyos, bigyan ka.
Si Lord hindi siya namimilit, pero ang sabi ng Panginoon, dapat makaalam lahat. Hindi mo ang tao piling hilahin, halika dito. Dito ka na. Nasa kanya yun. Kaya napakahigpit ng requirements ng Panginoon sa ating pagiging Kristiyano. Bakit po? Sabi niya sa aking kaharian ay walang mapupuntang madumi. Makasalanan. So, nangangahulugan lamang mga kapatid na dito pa lamang. Yung kabanalan na yun ay isabuhay natin. Kasi paano pa yung makakapunta sa langit kung hindi natin isabuhay yung kabanalan? Dahil Diyos, ang Diyos natin ay banal. Hindi tayo mapupunta sa kanyang kaharian kung tayo ay madudumi sa kanyang paningin. Inalin talo tayo ng Panginoon sa maputing kasuotan, sa mga puti na walang dungis. So, sabi nila, ang hirap nun. Hindi piling hindi ka magkasala. Ayaw kasi nila magtiwala sa Panginoon. Kaya nasasabi nila. Pero oras na magtiwala tayo sa Panginoon, si Lord, araw-araw papuputiin tayo ng papuputiin upang tayo ay makarating sa nais nating pintahan. Hindi po natin kayang maligtas ang ating sarili. Si Brother G.M. nung kagabi, nagpapahingo sa umakyat dito. Sabi niya, may nagyayaya daw sa kanya doon sa kabila na mag-Bible study. Sabi niya, buti na lang nga na Hermie. Alam ko yung verse na panlaban sa kanila. Talsik sila sa akin, sabi niya. Buti na lang, talaga alam ko yung talata na yun. So, napakabuti ng Panginoon. Bakit? Tayo na nagtitiwala sa Kanya, maniwala tayo at magtiwala na tayo sa araw-araw nating pamumuhay, kundi tayo lalayo sa Kanya, pinapaputi at pinapaputi tayo ng Panginoon hanggang sa tuloy na tayong maging karapat-dapat sa Kanyang Panginoon. Ito po ang nais ng Diyos na makita sa atin. Huwag na tayong maghanap ng mga aral na napakalalalim. Mga history, huwag na. Andiyan si Lord. Siya ang magbibigay sa atin ng kaalaman. Magbasa tayo ng Biblia. Ipapaalam siya ng Panginoon kung ano ang nais niya sa iyong buhay. So napakahalaga na tayo sa mundong ito ay maging alerto sa ating mga pamumuhay bilang mga Kristiyano. Huwag tayong tutulog-tulog. Nasa panahon tayo ngayon ng laban. Ba? Nakakatakot na yung laban. Alam niyo po ba na kung titingnan natin yung mga hula dito sa Bible, lahat ng mga sinasabi nila, nakikita na natin ngayon. Hindi mo natin alam kung kailan talaga darating ang paghukom ng Diyos. Mahalaga na handa-handa tayo mga kapatid. Sobra na. Sobra na ang kasamaan ngayon sa mundo ito. Sobra na ang paghihirap na nararanasan ng mga tao sa mundo ito. Sa China, maraming mga Kristiyano doon ang ano na kaya ang sitwasyon ngayon. Dinubog ang 23 na barangay sa tubig. Wala na makitang bahay. Ano na kaya ang kalagayan nila ngayon? Nagdiligdig na ang Diyos sa pamumuhay ng tao ngayon. No, sa Katanduanes, yung nakita ko, ilang barangay yun na talagang bahay nila lahat, nakadapa na lahat. Ilang araw silang walang pagkain kasi walang madaanan ang sasakyan. Nakakain lang sila, nakabigas lang sila nung may tumulong na helicopter na tumulong para makadaan doon sa kanila. So, napakahirap na po ng buhay ngayon. Nasulta pa po tayo. Kahit sabihin pa natin na kulang tayo sa financial, kahit sabihin pa natin na ang hirap ng buhay ngayon kasi maraming walang trabaho, mapalad pa rin tayo.
Kaya dapat yung ating nakakanta na ginawa ngayon, ituon natin sa Panginoon. Magpasalamat tayo palagi sa Diyos. Magbigay tayo ng oras sa Panginoon, lalo na sa ganitong pananambahan. Narinig ng Lord yung mga sigaw natin, lalo na kanina, yung pagpalakpak natin, yung ating pag-awit, nakikita ng Panginoon yun. So, nararapat lamang po na maging alerto tayo sa lahat ng bagay. Amen. Pagkatandaan po natin mga kapatid, ano man ang sitwasyon ng ating mga buhay ngayon, ng ating mga pamilya, lahat ng ating mga kabuhayan, tanda natin na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magtagumpay. Alam niyo po ba na mula nung magkasakit ako, nakala nila ni Tatay Pel ay nagbibiro lang ako. Sa totoo lang po, inintay ko lang talaga na maputulan ako ng hinga. Kasi ilang araw po ako hindi talaga kumakain, walang gana sa lahat ng bagay. Pero bakit po? Binigyan ako ulit ng Diyos ng pagkakataon. Ang sabi ko, Panginoon, bahala ka na. Okay na ako, Lord, sa ganitong sitwasyon. Doon naman ako ni Lord, binigyan ulit ng lakas. Huwag po tayo natatakot sa buhay na ito. Ano mang hirap, hindi lang po ito ang hirap, mga kapatid. Magpakatatag tayo. Alito tayo sa ating mga buhay. Sabi nga, hindi po tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magtagumpay. Maraming salamat. Ay,